Huwag mo nang iligtas ang iyong kapatid. Tama na. Sobra na. Tama si Pebbles. Tama kayong lahat. If you are for the country, Senator Amy Marcos, alam mo, alam nating dalawa na tinanong mo ako kung si Pebbles ba ang nagdi-deliver ng siya, bu, o asin o pulburon sa kapatid mo. Alam mo na si Pebbles ay nagdi-deliver ng pulburon kay Lisa para isubo sa kapatid mo. You know this, ikaw ang nagmanikluhod kay Pangulong Duterte para spare, para hindi siya mapangalanan sa narco. Why is there no Marcos? Why is there no Romualdez? Yes. Not a single relative can ever tell the Filipino people that their relative is not a coke user. Kasi alam nila ang totoo. Hindi ba? Now, protect the people. Protect the people. Diba? Senator Amy Marcos, I'm challenging you. Protect the people. Hindi, ang sabi kasi nila, una, fake ang video. Yes. Diba? And then, sabi nila, ang pagpapalabas ng fake na video na ito is an attempt to escape criminal prosecution. Okay. Yes. And dami namang, unang-una, ang dami namang fake na inilalabas sa mga government official. It's not just a video. Hindi ba? Kung sila, halimbawa yung the mere accusation, Lorraine, the former president already said na bangag ang presidente. Yeah. So what? So did President Duterte escape criminal jurisdiction? Eh kung criminal pala, kung fake pala yung accusation na yun, why don't you file a case against the former President Duterte? It's already July. Meron ba tayong narinig? Have we ever heard Senator Amy Marcos saying that her brother is not a coke user? Have we even ever heard the wife? Nagpa-interview na yung wife, diba? Kay Katony. Ang nireklamo lang niya si Vice President Sara Duterte parang ngumiti nung sinabi ni Duterte na bangag ang presidente. But have you ever heard her deny that her husband is a coke user? Ang tagal-tagal na anong petsa na hindi ba? Alam niyo, napakadaling sabihin, no? Kung ikaw ay nasa pang-araw-araw na buhay ng isang tao at nakikita mo ang kanyang pang-araw-araw na gawa, kung ito ay gumagamit o hindi. Alam mo siguro maraming Pilipino ang nagkaroon ng relative na drug user. Yes. Alam niyo yan. Di ba? Sabi niya, okay, BBM seems to be helpless. English speaking. Alam mo mga alta dyan sa Malacanang, okay? BBM seems to be helpless in dealing with Tambaluslos and Liza. Pero may Tagalog naman. Sobrang kawawa na ang Pilipino. Nakakagalit. Walang magawa ang presidente dahil sunod-sunuran at sinusubuan lang ni Tamba at ni Lisa kung ano ang kanyang gawin. Sinusubuan ng pulbur. My God. Okay? Marlica, you have to know na yung military promotion and appointments, ang lahat ng yon ay rekomendasyon ni Tambaluslos at sa pakikipagsabwatan ni Lisa. Walang kamuwang-muwang si Kuting. Hindi niya ito, tinatagalog ko lang para hindi madalata. BBM didn't follow the usual criteria, okay, of terms of service and time in grade for promotions. Yan po ang nangyayari dito dahil kung ano ang ikumpas ni Tambaluslos at ni Lisa Tanas. Lisa Tanas na rin siya. Okay? Yung mga bagong appointments and promotions are unqualified. Sabi pa nga dito, Maharlika, I'm almost about to give up. Nakakalungkot. I believe malapit nang magsalita ang karamihan sa amin. Pasensya ka na dahil sa ngayon hindi ka pa namin masamahan. Pero ito lang ang pwede naming ibigay sa iyo. Ang mga impormasyon na dapat iparating mo sa taong bayan. They steal all the money in the treasury and no money to run the country. Tama ka.
You have to speak up. Get up. Nakakatawa ka, nakakuha niya yung sinasabi ko. Get up and pick them up. Anyway, hindi to nakakatawa. You, men and women in uniform, this message, if I can only tell you who is this person, I will. But I have to protect this. Nandiyan pa siya. Baka gurgurin. Isa sa pinakamalapit kay Kuting na sukang-suka. And thank God, hindi siya part ng Pulboroni. Walang ayon sa kanya, ito po ay may posisyon sa gobyerno. Itong taong itong nagbigay sa atin ng impormasyon. Na si Marcos Jr. ay hindi nagdedesisyon o hindi siya ang nagdedesisyon kung paano mag-promote o mag-appoint ng mga matataas na opisyal katulad lamang itong sa PNP now and sa AFP dyan. You know that already na kahit walang hindi kwalipikado doon sa posisyon na yon, pero makakapag-deliver ng Pulboronic, okay? Pulboronic kay Lisa Tanas at kay Tambaloslos, then go. Wala. Actually, nag-usap kami nito kanina, mga few, mga minutes lang, less than 5 minutes. Alam mo, ang sabi niya sa akin, nakakalungkot na yung bayan natin. Si Marcos Jr., bangag-bangag pa rin. Nakikita nila na kasalukuyang bumabangag pa rin. Kapag nade-depress daw at hindi kaya ni Kuting, etong mga kontrobersya, nagkukulong, di ba? Nagkukulong sa kanyang kwarto at nagsakit-sakitan at susubuan na lamang ni Lisa Tanas. At nagtangtamba, siguro ganito yung eksena. Okay? Hello, Kuting. Hi, dear. Teacher Pulboron. Come on. Then, kapag subo na ng Pulboron at bangag-bangag na si Kuting, doon ngayon, magraratrat itong si Tambaliza at kaya nagkakaroon ng mga bribery para isulog nila ang charter change. Kaya kapag si Kuting ay namahimasmasan na ng kanyang amats, sasalangan sila ng script. O sasalangan, bibigyan siya ng script ng mga demonyong nakapaligid sa kanya. Tama sabi ni Senator Amy Marcos eh. Diba? Napaligiran ng mga demonyo ang kanyang kapatid. Pero, again, Amy Marcos should speak up. Huwag mo nang iligtas ang iyong kapatid. Tama na. Sobra na. Tama si Pebbles. Tama kayong lahat. If you are for the country, Senator Amy Marcos, alam nating dalawa na tinanong mo ako kung si Pebbles ba ang nagde-deliver ng siya, bu, o asin o pulburon sa kapatid mo. Inakala mo na si Pebbles ay nagde-deliver ng pulburon kay Lisa para isubo sa kapatid mo. You know this, ikaw ang nagmanikluhod kay Pangulong Duterte para hindi siya mapangalanan sa narco. Alam mo to. You have to speak up, hindi na yung ganito. Daming ang dami natin pupuntahan. Ito po ay ginabukasan ng Pilipino. Etong, baka madulas ako I promise to them not to disclose. Malapit. Sabi niya, he or she, ayan, para hindi niya ma-detect, he or she's about to give up. Sa nakikita niya, dahil hindi si Marcos Jr. ang nagpapatakbo sa gobyerno, hindi siya ang nagdedesisyon na pumili nitong mga military na iupo niya o mga pulis, then anong tawag dyan? Betrayal of public trust. Inilalagay ni Marcos Jr. dahil bangag niyang pag-iisip sa peligro ang buhay ng milyong-milyong Pilipino sa mga taong inuupo niya na hindi maaari, di ba, pulboronic o akawatan o kung ano pa mang pakikipag-partnership dito sa mga sindikato. Mga kababayan, this reliable source na nakikita si Kuting every day. Nakikita siya kung kailan siya magtatantrum dahil tamad siya kapag hindi niya nakayanan ang mga issue katulad nitong pulboronic issue na to. Kaya dapat atak-atakin natin para makrung-krung na siya at bigla na lang siya lumabas dyan sa kanyang cellphone. Meron sa cellphone, mag-live siya ng ganyan. Kunyari, ayoko na. Ako, mabuang-buang na gano'n. Ayoko na magpapa-dikta kay Lisa Tanas sa asawa kong ginayong pakat sa aking pinsan na si Tambaloslos. Mga palangga. Okay? Ano to? That
Then, Scorpion, ano yung tanong mo? BBM resign, sabi ni Kel Cunanan. Madama, God bless you. God bless atin lahat mga palangga. Itodo na natin to. Sabi ko nga, total, gugurgurin din naman nila yung mga tao pagdalaman. Lalo na ako. Walang maskara. Ito na. Tapos isasalang na kayo sa bang. You have to get up.